Senator Alan Peter Cayetano has asked the Supreme Court to issue a status quo anti-order to reverse the revamp of Senate leadership under Senator Sherwin Gatchalian, which took place on June 3, 2026. Gustong ipa-reverse ang pag-preside. Senator Alan Cayetano, kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng isang normal na tao, sabi ni Rafi. Hindi natin alam kung anong gagawin niya bukas. Nangangamba raw ang ilang senador na posibleng mag-agawan sa podium. Sina Senate President Pro Tempore Win Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano sa special session bukas, June 17. Sinama niya dito yung iba pang mga senador, Senator Lorna Regina Ligarda, si Loren, Senator Pilar Juliana Pia Cayetano, Senator Jingo nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Ayaw talagang bitawan mga kababayan ni Alan Peter Cayetano yung pagiging Senate President. Pakita niyo, Mr. Maravillas. Breaking news ngayon, nag-file na ng petisyon sa Supreme Court. Nagpasaklolo si Alan Peter Cayetano sa Supreme Court at nag-live ceiling na naman ngayon. Tama talaga si Erwin Tulfo at saka si Rafi Tulfo. Tigas ng pagbumuka talaga nitong si Alan Peter Cayetano. Isiniminto na yung kanyang puwet sa pagiging Senate President. Nagpasaklolo sa Supreme Court mga kababayan ngayon. Senator Alan Peter Cayetano has asked the Supreme Court to issue a status quo anti-order to reverse the revamp of Senate leadership under Senator Sherwin Gatchalian, which took place on June 3, 2026. Gustong ipa-reverse. Sabi ko sa inyo, ang kumpas nitong mga kababayan ginagawa ni Alan Peter Cayetano galing kay Sara Duterte. Takot na takot mga kababayan si Sara Duterte na ang mag-preside hindi niya kakampi sa impeachment trial. Di ba? Kasi yung intention po, yung mga ebidensya, mga kababayan na isasamon, kung ang kakampi niya, Senate President kakampi niya, i-reject ng presiding officer. Yan ang power ng isang presiding officer, mga kababayan, sa impeachment trial. Kaya pinagpipilitan na nila kahit wala na sila sa majority, wala nang support. Mga kababayan, tumakbo na sa Supreme Court si Alan Peter Cayetano kahit alam niya matatanggal siya bukas. Finally, mga kababayan, kasi tumambling na si Joel Villanueva at sabi may dalawa pang senador. Di malamangan niya, Mr. Maravillas. Wala ding mangyari sa petisyon ni Alan Peter Cayetano. Susubukan niya, mga kababayan, siyempre. Bukas nga, ang apprehension, mga kababayan, ni Rafi Tulfo, baka agawin ni Alan Peter Cayetano sa special session, yung pag-preside, Senator Alan Cayetano, kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng isang normal na tao, sabi ni Rafi. Hindi natin alam kung anong gagawin niya bukas. Nangangamba raw ang ilang senador na posibleng mag-agawan sa podium. Sina Senate President Pro Tempore Win Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano sa special session bukas, June 17, ayon kay Senator Rafi Tulfo. There was a time na sinabi ni Cayetano sa media na sana magkaroon ng 13 para bumaba na siya, but knowing Alan, I'm not gonna take his word for it. Saad ng senador. Alan is battle-tested, battle-hardened, seasoned veteran when it comes to scandalous warfare. So, hindi natin alam kung anong gagawin niya bukas, sabi po ni Rafi Tulfo. Hindi pa tiyak kung dadalo ang Cayetano Black sa pinapatawag na special session ni President Bongbong Marcos. Pero ang sigurado, I will be there, we will be there. Ang sigurado na si Joel Villanueva, hindi na nila mapipigil. At ang sabi, mga kababayan, ni Erwin Tulfo, may dalawa pang senador na lilipat. Kailang pinipigil, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano. Hindi na siguro mapigil, kaya tumakbo na siya sa Supreme Court para i-reverse daw yung naging sesyon ng Senado. Noong June 3,
reversing Senate leadership revamp. Ganon mga kababayan, kakapal ng pagmumuka ni Alan Peter Cayetano na ang tingin ko, ito yung mga last attempt na gagawin ni Alan Peter Cayetano sa kumpas po ni Sara. Yan ang tingin natin. Gawin mo yan lahat. Sayangan yan ng promise ko sa'yo. Ito, nag-file ng petition, no? Petitioner Senator Alan Peter Cayetano. Sinama niya dito yung iba pang mga senador, Senator Lorna Regina Ligarda, si Loren, Senator Pilar Juliana Pia Cayetano, Senator Jingo Estrada, yung nakakulong na, Senator Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Senator Camille Villar, and Attorney Luis Montales, by Anderson Council and unto the Honorable Court most respectfully state. Ito po ang sabi, kinote pa si Churchill, the truth is incontrovertible. Panic may resent it, ignorance may deride it, malice may distort it, but there it is. Nagpasaklulo bigla sa Supreme Court si Alan Peter Cayetano at mga kasama niya. At hindi na kasama doon sa kanyang petition si Joel Villanueva. O, di ba? Mga kababayan, diretso na ngang tumambling si Joel Villanueva. Hindi na kasama sa petition. So, pabawas ng pabawas, mga kababayan, kasi yung Cayetano Black, kaya gusto niyang ipa-reverse. Ayan yung kanyang post. We have brought this matter to the Supreme Court. Yan ang post ni Alan Peter Cayetano. Sabi niya diyan, numbers may change, the Constitution does not. Truth is truth. Is truth. Numbers change. The Constitution does not. Truth remains true regardless of what side we are on. We believe that truth matters and that the Philippine Constitution, the basic law of the land, provides a framework for seeking and living the truth. We believe that when fundamental truths are placed at risk, covered up, or manipulated, public officials have a duty to act, whether it is protecting the independence of the Senate from Malacanang, uncovering the truth behind the flood control corruption scandal, achieving justice through an impartial impeachment, trial, or preventing a sinister charter change, the truth and the constitutionality provided safeguards embodied in our laws matter. Sinama na po yung issue sa charter change na yan ang narrative ni ang ginagamit na issue para mailihis sa issue ng impeachment kay Sara Duterte ang usapan sa Senado. Sabi ko sa inyo, huwag tayong pabobodol sa kanila. Yung sinasabing truth ni Alan Peter Cayetano, true lies. Walang katotohanan sa kanila, mga kababayan. Ang katotohanan malinaw. Wala na siyang support sa Senado. 10 na lang sila. 12 ang nasa block ni Win Gatchalian plus 113. Ang ibig sabihin, minority na sila. Yan ang katotohanan. At wala na siyang karapatan, mga kababayan, na mag-stay pa, kumapit pa bilang Senate President kasi tanggal na siya bukas. In fact, tanggal na siya. Last week pa siya natanggal. Kaya lang hindi makapag-elect kasi kailangan ng 13 ng Senate President. At hindi na siya rekonosido. Nino man, other than yung sarili niya. At mga DDS na lang ang kumikilala sa kanya bilang Senate President. Walang kumikilala sa kanya. Kasi nga, minority na sila. Kaya malinaw na walang truth sa kanyang sinasabi. All lies. Biglang nag-live selling na naman. Pumunta ka bukas, mag-attend ka doon sa sesyon para mabilang yung boto mo kung may numbers pa talaga kayo. Di ba? Malinaw kasi na wala na kayong numbers. Kaya takot na takot kayo. Wala na, nakadesisyon na po yung mga kasama mo. Iniwan ka na. Kasi nga, sabi nga ni Erwin Tulfo, yung pinipigil mong 2 pang senador na kaalyado mo sa minority, gusto nang sumama sa majority kasi gusto na nilang magtrabaho lang. May isa daw na taga Mindanao na ang tingin ko si Bongo. Wala naman ibang taga Mindanao eh. Di ba? 2 man lang, mga kababayan, yung nasa minority.
na taga Mindanao. Yung isa tumatakas, si Bato, then si Bongo. Kaya tama itong sinare sa atin ditong commentary ng isang netizen. Sabi niya dito, illegitimate si Alan Peter Cayetano. Ang grupo niya, ang huwad at hindi otorisadong Blue Ribbon hearing ng paksyon niya ni Cayetano ay walang legal na visa. Correct. Walang parliamentary immunity. At isang desperadong PR stunt, tulad ng sinabi po ni Adyong, Congressman Adyong, PR stunt na malinaw, na may layuning manira at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa impeachment trial ni Sara Duterte. Correct. Yan po ang malinaw. Hindi natuloy doon sa video na in-announce Mike Defensor na hindi man siya otorisado. Senate President ba siya? Blue Ribbon ba siya? Misrepresentation, usurpation of authority. Pero tinuloy nila press con, mga kababayan. O yan hindi pa nga nakakapagsimula. May mga bandila pa ng Pilipinas at may 4 pa daw. Yung mula sa 14 additional na mga ex-Marines daw. Kung hindi nga pagkapanipaniwala yung 18 Marines, yung idadagdag pa ninyong 14. Nang sabi may 4. O di ba? O di dumandal kayo. Sinong niluloko ninyo? Magsalita kayo, magsalita. Ang problema, wala man maniwala sa inyong mga kwento. And it is not authorized. Baka makaso pa kayo kasi ginagamit ninyo yung pangalan ng Blue Ribbon na hindi man kayo otorisado. Pinapag-aralan na mga kababayan na Blue Ribbon Committee ang possible filing of charges for usurpation of authority, unauthorized hearing using the Senate Blue Ribbon Committee nitong grupo ni Mike Defensor. Malinaw na propaganda lang po. Panggugulo and diversion ang ginagawa nila. Ang mga mambabatas, mga kababayan, hindi pwedeng mas mataas pa sila sa batas. Ang proteksyon ng legislatura ay ibinibigay lamang po sa mga lehitimo at mga opisyal na gawain sa Senado o sa Kongreso. So ang pang-abuso sa kapangyarihan tulad ng ginagawa nila ngayon, sa labas ng opisyal na institusyon, mga kababayan, may katapat po siya na pananagutang kriminal. Wala siyang proteksyon sa batas. Ayon mismo yan sa naging payag ni NBI Director Melvin Matibag. Nag-warning na po si Matibag. So sabi po ni Matibag, wala niya silang parliamentary immunity. Ang mga senador at mga testigo na sumama at sumasali sa bogus Blue Ribbon Committee hearing na paksyon ni Cayetano, pwede silang kasuhan ng libel at slander. Dahil hindi po opisyal yung mga pagdinig. Ang lahat ng kanilang binitawang paratang, kabilang na dito yung mga pag-atake nila gamit yung media at yung mga aligasyon ng korupsyon, pwedeng maging mitsa niya ng criminal libel o paninirang puri sa ilalim po ng revised penal code. At may usurpation sila. Pananagutan sa usurpation of authority and code of ethics. Kasi nagpapanggap sila, mga kababayan, na lehitimo ang kanilang pagdinig. Sa mata, mga kababayan ng batas, kapag ang isang opisyal ay nagdaos ng isang pagdinig na walang kaukulang otoridad mula sa kapulungan, nawawala yung kanyang procedural presumption of regularity. Ang pagpapumilit nila na mag-akto bilang isang committee nang walang basbas, mga kababayan ng mayoriya, isa pong tahasang panluloko sa publiko. Grave misrepresentation siya, mga kababayan. Hindi po ito pag-aanap ng hustisya, malinaw po yan. Isa po isang kriminal na pang-abuso sa posisyon na pwedeng i-disbar o isuspende ng Supreme Court ang mga abogadong sangkot dito dahil sa paglabag ng kanilang sinumpaang tungkulin. Yun siguro mismo ang rason kung bakit imbes na si Pia Cayetano at si Marcoleta ang nangunguna dito sa sinasabing Blue Ribbon hearing, ang nagpiprintira po si Mike Defensor. Senador ba siya? Doon pa lang po malinaw na panloloko. Paano nagka-Blue Ribbon hearing ang isang Mike Defensor na hindi man senador, dating congressman, pribadong tao?
O ito sila ngayon. Wala man si Marcoleta, wala man si Pia Cayetano, wala din si Amy Marcos. Umalis na rin. Ang nandyan sa bugos nilang hearing, si Mike Defensor, siya na ba yung chairman? Pumalit na sa kay Pia Cayetano. At siya na ang Senate President din. Press con, mga kababayan ginagawa nila. Repeating the same lies. Kinakover ng mga vloggers nila at may mga mainstream media na kumukover din. Hindi dahil siguro sa naniniwala, kundi i-report lang kung ano yung mga kaguluhan na ginagawa. Kasi parte yun ng trabaho ng media na i-report kahit anong nangyayari. Tama ba? Ayan man lang po. Mga kababayan, yung ating short video ngayon, nag-upo si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Spending and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.